Magandang gabi po. Good evening, Pastor. Evening po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa special session po natin dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Modular Studies dahil po sa conflicting schedules po natin this week. Kaya po ay napaaga po ang ating lecture. At sana po ay maka-join po ang marami at umabol yung mga hindi pa naka-join dito sa Zoom. And wini-welcome po natin ang mga sumusubaybay sa Facebook ngayon. We have Brother Bob Hagisan. Magandang gabi po sa iyo, kapatid. Tayo po ay mag-start sa panalangin. Hilingin po natin ang tulong po ng ating Panginoon. Let's pray. O dear Heavenly Father, salamat po sa pagpapatuloy sa module on anthropology and hamartiology, the doctrine of man and the doctrine of sin. At nawa sa aming ginagawa ay hindi lamang ito academic hobby, kundi ito ay isang mission to spread thorough biblical reformation dito sa aming bansa. At naway gamitin po ninyo ang pag-aaral dito sa Columna Veritatis. Gamitin din ninyo ang mga lessons namin in order to reach out those who are not yet in the Lord Jesus Christ for the salvation of their souls. At sa gabing ito, sa aming pagpapatuloy, nawa ay gabayan ninyo ang bawat isa sa amin, buksan ninyo ang aming puso at isipan, at naway tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong salita. Bigyan ninyo siya ng discernment, sharp mind, at naway ang lahat ay hahantong sa kaluwalhatian ng inyong pangalan lamang. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, once again, good evening po. And by the way, kinondense na po natin ang ating mga huling lectures sa anthropology and hamartiology. Kaya ito ang pinaka-huling lesson. So, kinuha po natin sa 5 lessons po, mga kapatid. And next week, mag-uumpisa na po ang ating Pauline theology. At ang magtuturo po sa atin, ang mangunguna po nito ay si Pastor Randy Marshadish ng Davao Reformed Gospel Church. Okay, mag-start na po tayo sa ating lecture. Let me share my slide. Ang topic po natin sa ating pag-aaral, pinakahuling lecture po natin sa anthropology and hamartiology ay radical depravity, moral inability, and the sinfulness of sin. Umpisahan po natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang classic text na ginagamit po in order to prove the doctrine of total depravity. Jeremiah chapter 13 verse 23. Ang sabi po dito, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. Dalawa po ang rhetorical questions na present ni Prophet Jeremiah diyan. Pag sinabing rhetorical question, obvious masyado ang sagot. There could be no other answer. There is only one answer. Can the Ethiopian change his skin? The answer is no. Hindi kayang baguhin ng Ethiopiano ang kanyang maitim na balat. Can the leopard change his spots? The answer is no. And then the conclusion, then also you can do good who are accustomed to do evil. Ang sanay na gumawa ng kasalanan ay hindi makakagawa ng mabuti dahil nasanay na po sa paggawa ng kasalanan. And then Genesis chapter 6 verse 5. Ito yung declaration po ng Panginoon patungkol sa puso ng tao. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually.
Every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Hindi natin pwedeng i-modify ang meaning ng passage na yan. Dahil language po yan ng banal na espiritu. Kahit ang mga Armenians ay nasasaktan na napakinggan yan at i-water down nila, meron silang ibang paliwanag, but the language of the scripture is very clear that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Well, sa ating pag-aaral ngayon ng theology, mga kapatid, kailangan po talagang i-remind natin ang ating sarili that we are not here to engage in mere academic speculation. Hindi lang yan ang ating ginagawa. We are not actually speculating theologically. Hindi rin natin tinuturing ang theology as a hobby or as an intellectual game. We are actually dealing with things that concern the eternal condition of our soul. And this is a very serious business po, mga kapatid. Unang-una, papaano maunawaan ng isang tao ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos? Lahat po tayo ay makaka-relate niyan. Dahil once upon a time in our lives, hindi talaga natin naunawaan ang gospel of grace. We really thought na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kabutihan natin. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi talaga natin maunawaan, and then all of the sudden, binuksan ng ating Panginoon ang ating isipan at puso at nakita natin na tayo pala ay walang-wala. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. Pero what is the prerequisite na maunawaan natin ang doctrine of God's grace? The prerequisite is we must first look into the abyss of our own ruin. Kailangang maunawaan po natin ang ating kalunos-lunos na kalagayan. Hanggat hindi maunawaan ng tao na siya ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, iisipin pa rin niya na mabait siya, mabuti siya, na parang i-refine lang niya ang kaniyang ugali, ang Diyos na ang bahala sa kaniya. We can never truly appreciate the height of God's grace until we have looked honestly into the depths of human depravity. Sa ating kapanahunan po ngayon, napaka mababaw ang pagtingin ng mga tao sa Diyos. At dahil mababaw ang kanilang pagtingin sa Diyos, mababaw din ang kanilang pagtingin sa kasalanan. Ang kasalanan para sa kanila ay hindi seryoso. Kasi hindi nila naunawaan ng Diyos ay banal, banal, banal. Na kahit maliit na pagsisinungaling, kasuklam-suklam yan sa harapan ng Diyos. Dahil mababaw ang pagtingin nila sa Diyos, mababa, ang pagtingin din nila sa kanilang kasalanan ay mababa din. Men today think that they are basically good. Basically good. Meron mang kahinaan, meron mang flaw, but basically mabuti silang tao. Katulad lang ng isang malaking mansion na nangangailangan lang ng kaunting pintura or minor renovation, otherwise the condition is okay. But that is not what the Bible tells us, mga kapatid. Meron pong apat na bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Una, the inherent corruption, the pervasive poison. A little bit review po ito kung saan po tayo nagwakas sa ating lecture last Friday. Pangalawa, total inability and the captive will. Pangatlo, the nature and gravity of actual sin. At pang-apat, the severe justice, the punishment of sin. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi. Magandang gabi, Brother Ralph Dumagpi na sumusubaybay din ngayon sa Facebook. Maaring i-comment po ninyo kung taga saan po kayo at para ma-recognize po natin kayo later. Dumako na po tayo sa unang punto. Inherent corruption, the pervasive poison. This is a little review sa ating pinag-aralan po last time. Ano bang ibig sabihin ng total depravity? Ang ibig pong sabihin ng total depravity ay pervasive depravity, hindi po utter depravity. Of course,
Pag sinabing total depravity, it doesn't mean that man is as wicked as he could possibly be. Na tayong lahat ay parang katulad ni Hitler, na tayong lahat ay parang katulad noong nang massacre sa Ampatuan or Mamasapano sa Maguindanao, na lahat ay kilabot. No, no, no. Ang Diyos sa kaniyang common grace, hindi masukat na common grace, ay pinipigilan niya ang humanity na hindi maisagawa yung full outworking of man's sinfulness. Kaya generally, meron pa rin kaayusan ang ating lipunan. Although natutunghayan po natin ang mga karumal-dumal na krimen sa ating lipunan every now and then. Kung tatanggalin talaga ng Panginoon ang restraining grace niya, we could be as bad as we could be, or as evil and as wicked as we could be. Pero salamat sa Panginoon dahil kumikilos po ang kaniyang restraining grace. Ang salitang total po, description po siya sa lawak ng corruption. Hindi po siya nagsasabi patungkol sa degree of corruption, kundi sa lawak ng corruption. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi po localized infection, na ang ating utak lamang ang napulyot sa kasalanan, or ang ating damdamin lamang ang napolluted by sin. No, pag sinabing pervasive depravity or pervasive corruption, lahat po ng bahagi ng ating humanity, isipan, damdamin, kalooban, pati ang ating flesh, na corrupted po sa kasalanan. Sin is not a localized infection. It is a systemic disease. It has infiltrated the intellect, the emotions, the affections, and the will. Ang sabi po ng ating Confession of Faith, Sumarium Fidei Christianae Filipinas, chapter 6, paragraph 4. Ang sabi po dito, this inherited sinful nature, which makes us completely unwilling, unable, and opposed to all that is good, while being entirely inclined toward evil, is the source of all our sinful actions. Paano na-impute ang kasalanan sa atin? Tinalakay po natin ito, I think, last meeting. So this is just a sort of review din. Na-impute po sa atin immediately ang guilt ni Adam. Imputed guilt, riatus. By virtue of the federal creation mandate, si Adam, siya po ang tumayo as our federal head, at ang kanyang pinakaunang federal transgression is legally charged to our account. Kaya ang kasalanan ni Adam ay naging kasalanan natin. Ang guilt ni Adam immediately ay naging guilt po natin. And that is why wala pong exempted. We are born legally condemned. Kahit hindi pa nakagawa ang sanggol ng actual na kasalanan, but the guilt of Adam ay nasa sanggol na yan. And then the corrupt nature of Adam, nasa sanggol din na yan. Pero kahit hindi pa siya nakagawa ng actual na kasalanan, meron pa ring kaparusahan ang sanggol. Kaya may mga sanggol na namamatay. Okay? At hindi lang ang guilt ang ating namana mula kay Adam, but inherited pollution as well. Makula. Naging corrupt tayo, polluted. This legal guilt results in a judicial abandonment, meaning we are conceived without the original righteousness. Ipinanganak tayo na wala na po yung original righteousness ni Adam. Wala na yun. Justitia originalis. The soul lacking this holy orientation, na wala na po yun, naturally and universally corrupted na po ang ating kaluluwa, ang ating buong humanity. It is not that the physical flesh itself is sinful flesh, but that the soul generationally inherits a warped, bent disposition toward autonomy. Naturally, ang tao ay umiibig sa kasalanan. Naturally, ang tao umaayaw po sa ating
Panginoon. Okay. So, meron pong tinatawag na noetic effects of the fall. I don't know if you've encountered that term before. Noetic effects. Ibig sabihin, meron pong epekto ito sa ating intellect, sa ating talino. Noetic effects has something to do with the total depravity of the intellect. Ang total depravity po ay nakaapekta po sa ating isipan, sa ating talino. The sinner's problem, ang problema po ng kasalanan ay hindi po, ang problema ng mga tao, hindi po yung kulang sa information. That's not the problem of man. Or deficient yung kanyang IQ. Ang problema po ng tao is sinusupil po niya ang katotohanan. There is the noetic effect of the fall. Kahit sa kanyang isipan, sinusupil po niya ang katotohanan. Dahil iniibig po niya ang kasamaan, ang evil. The intellect is spiritually blind. Sa Latin language is kaisitas. Ang utak ng tao, magaling sa math, magaling sa pera, makakapag-calculate, magaling sa engineering, magaling sa musika, nakakapag-compose ng mga kanta. But when it looks at the cross of Christ, ano ang iniisip ng tao patungkol sa mensahe ng cross? Kahangalan, foolishness. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Foolishness, kahangalan. Ayon pa kay Francis Turretin, the natural man is not compared to a sick man whose eye is dimmed. Ang natural man ay hindi katulad ng isang tao na may sakit na malabo ang paningin, but to a blind man whose sight is entirely gone. He cannot perceive the things of the Spirit because he lacks the spiritual organ of discernment. Ulag. Hindi po siya makakakita sa mga bagay na nauukol po sa ating Panginoon. At ang kanyang kaluluwa po ay patay. Now, ano bang ibig sabihin po ng sinasabi ng Ephesians 2:1? And you were dead in the trespasses and sins. Ano bang ibig pong sabihin yan? Ang patay na tao ay hindi po yung may sakit lamang. Ang patay na tao ay hindi yung nakoma, ang nasa comatose na kalagayan. Meron pa ring hininga yan. Ang patay po ay hindi yung tipong naghihikahos at gusto pa niyang huminga. Ang patay po ay patay, gaya ng nakikita ninyo sa picture. At kahit ipaparinig ninyo sa kaniya ang magandang musika, magandang symphony, or kahit ipapakita mo sa kaniya yung magandang bahay, hindi talaga siya makakapag-respond kasi nga patay. Iyan po ang description po ng kaluluwa ng tao na wala pa kay Kristo. Ganyan po tayo dati. Kung ikaw ay na kay Kristo na ngayon, dati tayo ay patay. Binuhay tayo ng banal na Espiritu. And you were dead in the trespasses and sins. Ito yung natural na kalagayan ng kaluluwa ng tao sa harapan ng Panginoon. At kahit ikaw ay believer na ngayon, tayong lahat ay makaka-relate nito. Meron pa ring residual corruption, meron pa ring remaining sin. Kahit ikaw ay believer na kay Kristo ka na. Nahuhulog at nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Nag-i-struggle pa rin tayo dahil talagang honestly speaking, appealing pa rin ang kasalanan. Ang ating flesh, ang ating damdamin, meron pa ring appetite sa kasalanan. Yun po ang totoo. Kaya struggle na, nalulungkot tayo ng labis dahil itong puso natin ay meron pa ring appetite para sa kasalanan dahil meron pa ring natitirang kasalanan. Iyon po ay kinapture po ng ating Confession of Faith, chapter 6, paragraph 5. Ang sabi po dito, even after being spiritually reborn, a person's corrupt nature remains. Although this sin and its initial impulses are pardoned and mortified through Christ, they are still
in truth, sin. Pero 'di ba regenerate na tayo, pastor? 'Di ba regenerate na po tayo? Meron na tayong bagong pagkatao? Totoo 'yan. Pero mga kapatid, ang regeneration hindi po nangangahulugang total eradication of the indwelling presence of sin. Di porket regenerate na tayo, nabura na totally ang presence ng kasalanan. Ang ibig pong sabihin ng regeneration is, nabasag na ang paghahari ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na nabura na ang presensya ng kasalanan, na wala na talaga tayong kasalanan. No. Meron pa ring remaining sin, pero ang difference is, hindi na naghahari ang kasalanan. Ang kasalanan ay parang gerilya na gumagambala sa ating kapayapaan. Nawala na siya ng trono, hindi na siya naghahari, pero gusto niyang maghari muli. Yun po ang remaining sin. Gusto niyang maghari muli, parang katulad ng gerilya po, mga kapatid. Parang katulad po ng gerilya ang remaining sin. Okay? The Christian life is a battlefield. Kaya kung walang struggle ka sa kasalanan, kung magkasala ka, parang normal lang, as if wala, it's not a big deal, questionable ang conversion mo. Nakiklaim ka na Christian, pero ang kasalanan ay hindi big deal. Every time na mahulog ka sa kasalanan, parang wala lang. Wala talagang battle. It could be, kaibigan, na hindi ka Christian. Because if you are a Christian, you have to understand that the Christian life is a battlefield. The old nature is mortified, but it has received its death blow at the cross, but it still twitches, gasps, and fights within us. Nakikipagyera pa rin ang remaining sin sa ating kaluluwa. Nakikipagyera pa rin, mga kapatid. Sabi po ni John Owen, ito po yung sinabi po ni John Owen, sin does not die quietly. It is a tenant that has been evicted legally, yet still attempts to break into the house and disturb the peace. Totoo. Totoo talaga. Ang kasalanan, na-evict na sa kanyang trono legally, hindi na naghahari sa buhay ng isang mananampalataya, but it still attempts to break into the house and disturb peace. Yun po talaga ang katotohanan. Meron pong question dito. So, if humans are totally depraved, we can say there is no beauty in life. There is still beauty in life because God's common grace is still at work. We can still appreciate beauty. Kahit mga unbelievers, binavalue pa rin ng lahat ang family. Ang loyalty ng husband sa kanyang wife, nag-exist pa rin yan sa mga unbelievers. Loyalty ng wife sa kanyang husband, loyalty ng wife sa kanyang children. 'Di ba? Our ability to appreciate the beautiful nature, cleanliness, lahat ng kaayusan, most of the time ay kumikilos pa rin kahit sa mga hindi mananampalataya. Bakit po? Because of God's common grace. Because of God's restraining grace. Pero nakita po natin, kaibigan, pinapakita talaga ng Panginoon sa atin ang sample. May mga karumal-dumal talaga na krimen na halatang-halata na winithhold ng Panginoon ang kanyang restraining grace. At nakikita po talaga natin ang kilabot ng kasalanan. Nakikita natin yung may isang community sa Mindanao, sa Iligan, merong community doon, ang pangalan ay Saray, lahat ng mga adik ayan doon. Imbis na hindi talaga tayo matakot sana sa payat-payat na adik na talaga ang kaniyang palad ay parang papel na sa sobrang nipis. Parang kalansay, walking kalansay. Pero nung nakita ko yung taong iyon, grabe, natakot talaga ako. Parang ano talaga eh. Kung tutuusin, isang push lang yun, tumba na eh. So, ganyan po talaga ang damaging effect ng kasalanan kung ang restraining grace ay i-withhold ng ating Panginoon. So, there is still beauty in life. Bakit?
Because for the most part, kumikilos pa rin po ang restraining grace ng ating Panginoon at ang common grace ng ating Panginoon. Remember, ang ibig pong sabihin ng total depravity ay hindi po utter depravity. Ang ibig sabihin ng total depravity ay pervasive depravity. Lahat po ng aspeto ng tao, pati ang cosmic effect. Di ba mayroong cosmic effect pa rin ang kasalanan? Nadamay ang sangkalikasan. Na-pervade ng kasalanan. Pero hindi po ibig sabihin na utter depravity. Okay? Merong si Pastor Randy dito, total depravity means that the sinfulness of man is not confined to any one faculty of his nature. Totoo yun. But has invaded his entire being. The intellect, the affections, and the will are all under the dominion of sin. Paliwanag po ito ni John Marie. Okay. Salamat po, Pastor Randy. It really captures so well ang word ni John Marie sa ating pag-aaral ngayon. Ang sabi pa ni Dr. Sinclair Ferguson, we must never mistake the defeat of one sin's rule for the destruction of sin's presence. The believer is a walking civil war until the day of glorification. What a very beautiful capture sa totoong kalagayan ng isang tunay na mananampalataya. The believer is a walking civil war. Giyera between remaining sin at ng ating kaluluwa. The believer is a walking civil war until the day of glorification. Parang bukal lang yan eh. Example, itong ilalim nitong bukal na ito ay polluted, poisoned. O kahit saang outlet, kung poisoned ang source, kahit saang outlet, poisonous pa rin ang lalabas sa bukal na yan. Example lang ha. I'm not saying na yung nasa picture ay poisonous. That is just an example na kung ang fountain, hypothetically, kung poisonous ang fountain, contaminated, lahat ng outlet po niya ay contaminated din ng poison. Ang fountain po ng ating kaluluwa ay talagang contaminated by sin, na pervade po. Kaya lahat po ng outlet ng ating buhay, ang ating mga mata, ang ating bibig, ang ating tenga, ang ating flesh, ang ating intellect, emotion, lahat po ay nadungisan po ng kasalanan. Okay, dumako tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, total inability and the captive will. Total inability. Bago po ang lahat, upang maunawaan po natin ang total inability and the captive will, kailangan po nating ma-distinguish ang pagkakaiba ng natural ability versus moral inability. Ano-ano ba ang example ng natural ability? Ang example po ng natural ability ng isang tao na magaling kumanta or magaling tumugtog ng piano or magaling sa engineering, sa carpentry, mga natural ability yan. Natural ability is different from moral inability. Ayon pa sa chapter 9, paragraph 3 ng ating Confession of Faith. When man fell into sin, we completely lost the ability to will ourselves toward any spiritual good that would lead to salvation. Therefore, a person in his natural state who is entirely opposed to that good and is spiritually dead in sin cannot, by his own power, convert himself or prepare himself to be converted. Pakinggan po natin si Jonathan Edwards. Galing naman talaga ito sa kanya. Itong differentiation na ito, natural ability versus moral inability. Natural ability, according to Jonathan Edwards, a sinner possesses the physical and mental faculties to do what God requires. He has a mind to think, legs to walk to the church, ears to hear the preaching of the word, and the will to make choices.
He is a rational creature. Meron talagang natural ability ang tao na i-perform naturally ang pinapagawa ng Diyos. Trabaho tayo, magsipag tayo, kahit yung pagpunta natin sa church, meron tayong natural ability na lumakad papunta sa church. May natural ability tayo na makinig sa pastor na nangangaral. Of course, naririnig natin ang boses ng pastor. Naririnig natin ang Bible reading. Kahit yung pag-awit ng mga himno. Meron tayong choices. We are a rational creature. Natural ability yun. Pero moral inability, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, the sinner lacks the moral desire and spiritual willingness to do what is pleasing to God. Wala talagang moral desire, walang spiritual willingness ang makasalanan na gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. He cannot choose God. Bakit? Because he hates God. His will is completely enslaved by his corrupt affections. Yes, ang tao ay malaya na gawin ang kanyang gusto. Malaya siyang pumili, pero sino ang pipiliin ng tao? Hindi po ang Diyos. Ayaw niya sa Diyos. Pipiliin niya ang kasalanan, pipiliin niya ang laman, kahit anumang bagay, ayaw niya sa Diyos. Meron siyang freedom to do whatever he wants. Pero ano ba ang kanyang gusto? Kasalanan pa rin. Bakit? According to Martin Luther, there is what we call the bondage of the will. That's the term of Martin Luther. In fact, he wrote a book entitled The Bondage of the Will. Why is it that the natural man cannot seek God? Bakit hindi hinahanap ng natural na tao ang Diyos? It is because the will is never an independent agent operating in a vacuum. Ano bang ibig sabihin ni Martin Luther dyan? The will is always a servant of the heart. Ang ating kalooban, ang ating desisyon, it is always the servant of the heart. You will always choose what you most desire at any given moment. Ang pipiliin mo talaga kung ano ang dikta ng puso mo. So yung kalooban mo, yung desisyon mo, yung will mo, alipin yan sa dikta ng puso mo. Ang problema, because the natural heart is entirely inclined toward evil, hindi talaga pipiliin ng tao ang Diyos. Ang pipiliin pa rin ng tao dahil siya ay alipin. Ang kanyang will ay nakatanikala sa kanyang iniibig sa kanyang puso. At dahil ang kanyang iniibig ay ang kasalanan, ang pipiliin pa rin ng tao ay ang kasalanan. Okay, so ito yung fourfold state of the human will. In our state of innocence, bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, we were posse non pecare. Ang tao ay posse non pecare. Ibig sabihin, able not to sin. Merong ability ang tao na wag magkasala or hindi magkasala. That was in the state of innocence, pre-fall Adam. Nung nahulog ng tao sa kasalanan, unregenerate na siya, nahulog na sa kasalanan, ang kaniyang kalagayan is non-posse, non-pecare. Ibig sabihin, unable to not sin. That's total inability. Hindi maaring hindi magkasala ang tao. He is unable, he is not able to not sin. Lahat po ng kanyang ginagawa, even in the context of our Christian life, araw-araw, meron talaga tayong kasalanan. Nagkakasala tayo. And that should humble us down. Dapat tayo ay ma-humble down. Man is non-posse, non-pecare. In his fallen state, he is not able not to sin. That's total inability. Now, sa state of grace, sa mga Christians, mga regenerate, posse, pecare, et non-pecare. Ibig sabihin, able to sin and able not to sin. Diba? Because the Holy Spirit is with us,
we are commanded to put to death the deeds of the flesh, mortification. So we are able to sin, we are able not to sin. And there is a call for us to not sin. Sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 1, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang huwag kayong magkasala. So meaning to say, we are able not to sin. Pero kung kayo ay magkasala, merong tagapagtanggol. We have an advocate. So realistic si Apostle John. On the one hand, kinikilala niya na we are able not to sin, kaya niya tayo sinulatan upang huwag tayong magkasala. But at the same time, kinikilala ni Apostle John that we are able to sin. At kung tayo ay mahulog sa kasalanan, our comfort is meron tayong tagapagtanggol, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, in our state of glory, the glorified state, we are non-posse pecare. Ibig sabihin, unable to sin. Impeccability na talaga yan. Of course, that is our living hope doon po sa bagong langit at bagong lupa. And even in our intermediate glorified state, we shall be free from sin at last. Malaya na tayo sa kasalanan at last. And that leads us to the distinction, the difference between necessity and distinction. Necessity, necessity versus coercion. Ayay, wrong spelling. Coercion, ang ibig sabihin ng coercion is pinipilit. Pinipilit ba ang tao na magkasala? Hindi Ikaw, Jiboy, pinipilit ka ba na magkasala? Hindi. Talagang nagkakasala tayo. According to our choice. Merong dinagdag dito si Pastor Randy ulit. Applying Martin Luther's bondage of the will, the Pelagians argued that total depravity makes man a passive robot or a puppet, stripping him of real human agency. Pelagian argument yan. The refutation, this objection misunderstands the difference between coercion and inclination. The natural freedom a robot acts against or without its own desires due to external programming. Ang fallen man, however, acts in perfect accordance with his own deepest desires. He is never forced by God to sin. He sins because he loves to sin. His natural liberty remains intact. He has the faculty of choice, but his choices are morally constrained by his corrupt heart. He is free agent. He is a free agent, but a bound slave. Okay, so that leads us. May kinalaman po talaga ito sa necessity versus coercion. Ano bang ibig sabihin ng coercion? Yung pinilit ka, forcing someone to do what he does not want to do, that's coercion. The sinner is never coerced into sinning. Hindi talaga pinipilit tayo na magkasala. Nagkakasala tayo dahil yun talaga ang desisyon natin. Gusto nating magkasala. Necessity, the certainty of an act based on nature. The unregenerate sin by necessity of his unholy nature. Yet he does so willingly, gladly, and with full accountability. Hindi talaga siya pinipilit. Ginusto po niya ang kaniyang kasalanan. Ayon pa kay Thomas Boston, the will is like a stream. It cannot run upward against its own nature. Man is free to do as he pleases, but he is never pleased to do what God commands until he is born again. Malaya ang tao na gawin ang kaniyang gusto, pero hindi talaga magugustuhan ng tao na gawin ang kalooban ng Diyos, maliban na lang kung siya ay maborn again. Kaya, sabi po ni Charles Spurgeon, we say that man is free, but his freedom is bounded by his nature. A vulture is free to fly and eat, but its nature prevents it from grazing like a lamb. Hindi talaga kakain ng vulture ng damo.
Mga patay na hayop lang ang kinakain yan. So the sinner is free to choose, but his corrupt nature prevents him from choosing Christ. Parang leon lang yan ba? Ano ba ang pipiliin ng leon? Malaya naman ang leon na mamimili. Pero pipiliin kaya niya ang straw or pipiliin niya ito? Malaya ang leon na pipili na pumili. Pero ano ba ang pipiliin ng leon? Of course, pipiliin po niya ang naaayon sa kanyang likas. Natural na likas. At dahil carnivorous po ang lion, pipiliin talaga niya ang karne. Malaya siyang pumili sa straw pero ayaw niya sa straw. Karne pa rin ang kanyang pipiliin. Ang tao, malaya namang pumili. Pero dahil ang likas na depraved nature ng tao ay talagang polluted, contaminated by sin, kaya ang pipiliin talaga ng tao ay ang kasalanan. Ayaw niya sa Diyos. Gaya ng leon na ayaw sa straw, kasi ayaw talaga. It's against his nature. Ang tao umaayaw talaga sa Diyos. Dahil against ito sa kanyang sinful nature. And that leads us to the next point. The nature and gravity of actual sin. Okay, so na-examine na po natin ang corrupt nature. Kailangan po nating i-examine din ang kalunos-lunos na bunga ng actual sin. Pero ano ba ang kasalanan? What is sin? Kailangan pong i-define po natin ang kasalanan biblically. Hindi po natin ito i-define psychologically. Kasi ang kasalanan, according to the Bible, hindi lang ito mere mistake, katulad ng nagkamali ka sa spelling, mistake yan. Hindi lang itong ang kasalanan ay mere lapse in judgment. Nagkamali ka lang sa pagpapasya. Now, ang kasalanan ay hindi po weakness caused by bad societal conditioning. That's not what sin is. Ang kasalanan po, ayon pa sa ating historic catechisms, nahango din sa Biblia, sin is any lack of conformity unto or transgression of the law of God. Ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa ating hari at Diyos. It is a cosmic treason. It is a cosmic treason. At meron pong dalawang lenses para maunawaan po natin ang kasalanan. How are we to evaluate sin? We evaluate sin according to two distinct lenses. Una is, sin is anomia. Nomos. Ang nomos is Greek word for law or commandment. So pag sinabing sin is anomia, meaning to say no law. Sin is lawlessness. That's according to 1 John 3:4. Di ba merong antinomianism? Wala na daw 10 commandments sa ating kapanahunan ngayon. Tinanggal na daw yan ng Diyos. Hindi na daw law of God ang meron tayo, kundi law of Christ na. So ibig sabihin, iba ang law of Christ sa law of God. Ano yan? Magkasalungat ang Diyos sa Old Testament sa Diyos ng New Testament. Ang sabi ng ating Panginoon, I and my Father are one. And therefore, nung sinabi po niya na if you love me, keep my commandments, ano ba ang commandment na tinutukoy dyan? The 10 commandments. The moral law of God. If you love me, keep my commandments. Hindi po magkaiba ang commandment ni Christ at saka commandment ng Father, ng God. Because I and my Father are one. Kaya maling-mali talaga yung mga nagsusulo ngayon na wala ng law of God sa Old Testament natin ngayon, yung 10 commandments, kasi napalitan na ng law of Christ as if iba ang law ni Christ at iba ang law ng Diyos. Sin is lawlessness. 1 John 3:4. Ano ba ang law na tinutukoy dyan? The moral law of God, the 10 commandments. Sin is the active breaking of the boundary lines set by the sovereign creator. It is an unlawful crossing into God's territory. So, yun po ang unang anggulo upang maunawaan natin ang kasalanan. Sin is lawlessness. Pero pangalawa, sin is animosity, enmity. Ayaw natin sa Diyos. Hindi lang kay ayaw, napupuot tayo sa Diyos. That's Romans 8:7. The carnal mind is hostile to God. Hostile to God.
Ang tao talagang napupuot sa Diyos. Ayaw man nilang aminin sa kanilang bibig, pero napupuot talaga ang tao sa Diyos. 'Di ba? Ilang beses na ba na tayo ay nagsalita patungkol sa Diyos, nagiging na-lead sa Panginoon ang topic, pero ang tao, mga kaibigan natin, nawawalan ng gana. Parang nawawalan ng gana. Parang naiinis sila na mapunta sa Biblia ang usapan. Ayaw ng tao ang Diyos. He can spend the entire day working so hard sa kanyang workplace, manood ng TV. He can spend the entire day, pero ayaw niyang isipin ng Diyos. Ayaw niya sa Diyos. No God. Because ang kasalanan, hindi lang yan siya paglabag sa batas ng Diyos. Ang kasalanan ay pagkapuot laban sa Diyos. Sin is animosity. Sin is not just breaking a cold, abstract code. It is an active hatred of God's personhood. Every actual sin is an ungodly attempt to dethrone God so that the self can rule. Meron bang venial sin or mortal sin? That's the myth of Roman Catholicism, na kinakategorize nila ang kasalanan sa venial and mortal sin. Venial and mortal sin. Samantalang ang Reformed theology, kinikilala po natin na meron talagang mas mabibigat na kasalanan, mas heinous na kasalanan kaysa sa iba dahil sa social consequences nito, like yung kasalanan ni Hitler na pinatay niya yung 6 million Jews. Heinous talaga yon, mabigat yon. So kinikilala yan ng mga Reformed theologians na meron talagang mga kasalanan na greater heinousness due to their social consequences. Meron ding kasalanan na magagaan dahil ang consequence ay hindi masyadong mabigat. Hindi katulad ng mass murder, massacre. But according to the Bible, every sin is fundamentally moral in its legal desert. Ayon pa kay Petros van Maestrit, there is no sin so small that it does not deserve eternal damnation. Because the smallest sin breaks the whole law and insults the infinite majesty of the lawgiver. Lahat ng kasalanan ay karapat-dapat sa paghahatol dahil lahat po ng kasalanan ay direct assault against the holy God. Ito na po yung tinatawag ng mga kriminal ka. Ito na yung tinatawag ng mga Puritan na the sinfulness of sin. Galing ito sa mga Puritan, mga writings like Thomas Boston, yung mga Puritans. They had the expression, the sinfulness of sin. Kailangan gamitin nila ang expression na yan to describe its ultimate gravity. Bakit ang kasalanan ay infinitely heinous? Because the gravity of an offense is determined by the dignity of the person offended. Kanino ba tayo nagkasala? Kanino tayo nagkakasala? Kasi kung nagkakasala tayo laban sa hayop, well, iba ang scale, okay? Iba ang scale. Pag ikaw ay inaabuso mo yung animal, ang tawag niyan is animal cruelty. So, ano bang penalty natin? Maaring hindi masyadong mabigat ang penalty. Kasi nga, nagkasala ka sa hayop or ginawan mo ng masama ang hayop. That's animal cruelty. Kung sinampal mo ang kapitbahay mo, kung inassault mo ang kapitbahay mo, well, ang tawag niyan is assault. Di ba? Assault, punishable by jail time, marahil, moderate penalty. Depende yan kung kanino tayo nagkakasala eh. Kung nagkasala ka laban sa mayor or sa presidente or sa hari ng isang bansa, ang tawag niyan ay treason. Mabigat na kaparusahan yan, yung treason, according to the law. Kung inassault mo yung Chief Justice, pero kung nagkasala ka laban sa Diyos, infinite God, hindi masukat na kabanalan ng Diyos, walang hanggang kabanalan ng Diyos, ano ang tawag niyan? Infinite guilt. At
nangangahulugang infinite penalty din yan. So depende kung kanino ka nagkasala. Pero dahil nagkasala tayo laban sa Diyos na infinite, infinite sa kanyang kabanalan, kahit maliit na kasalanan sa ating pakiwari, kahit white lie pa yan, that deserves God's eternal penalty. Yan po ang ibig sabihin. Kaya wala po talagang venial sin and mortal sin. Roman Catholics don't understand who God is. Dahil mali ang kanilang doctrine of God, mali ang kanilang konsepto patungkol sa Diyos, mali din ang kanilang pananaw patungkol sa kasalanan. Di ba? They do not see God as infinitely holy. In fact, marami pong holy sa kanila. But they do not see God as infinitely holy. Na kahit pinakatiting na kasalanan laban sa Kanya ay kumikita ng Kaniyang eternal infinite punishment. Kaya meron silang venial sin, medyo maliit na kasalanan, and mortal sin. According to John Bunyan, sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love. The contempt of His love. Okay? May dagdag si Pastor Randy dito. The gravity of infinite offense. Reformed theology maintains that the heinousness of the crime is determined by the dignity of the person offended. Ayun po yun. If you strike a dog, it is a misdemeanor. Oo. Pinakita natin sa ating graph kanina. If you strike a king, ang tawag niyan, treason. Because sin is committed against an eternal and unchangeably holy God. Every single carries an infinite degree of guilt and deserves an infinite penalty. Okay, nagbabasa si Pastor Randy ng book ni Louis Berkhoff at saka ni John Murray. He who denies total depravity will never rightly understand the grace of God in salvation. You must know the depth of pit from which you were dug if you are to prize the hand that drew you out. Galing ito kay Greg Nichols. Nahihirapan akong magbasa sa comment dito sa Zoom. Malaki masyado ang aking letra. Do believers have carnal mind and the mind of Christ? How can believers have the mind of Christ? Kasi ang sabi ng Biblia, utos yan eh. Have this in mind. So utos yung ma-fill tayo with the mind of Christ. And what is the mind of Christ? It is contained in His Word. So, kailangan talagang magsipag tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Meron ba siyang carnal mind? Meron in a sense na meron pang remaining sin na kahit sa kanyang mind ay gumagambala pa rin. So, meron pa ring carnal mind in a sense na merong remaining sin na nakaka-affect pa rin sa ating utak, sa ating isipan. And that leads us to the next point, the severe justice, the punishment of sin. Ano ba ang kaparusahan sa kasalanan? Ang kaparusahan po sa kasalanan, let it be settled. Ang kaparusahan talaga sa kasalanan is retributive justice. Justitia vindicativa. Dahil lahat ng kasalanan ay assault against the infinitely holy God. Lahat po ng kasalanan ay tumatawag sa punishment, retribution ng Diyos. God's punishment of sin is not merely remedial to inform or to reform the sinner. Hindi lamang remedial or deterrent para matakot yung iba. It is strictly retributive. Justitia vindicativa. Because God is perfectly holy, hindi po niya pwedeng tingnan ang kasalanan with indifference, na parang wala lang. He cannot simply pass over it or sweep it under the theological rug. God punishes sin because His holy nature fundamentally demands that moral equity be satisfied.
Justice means rendering to everyone what is their due. Because sin is an infinite insult, the only true equity is an infinite penalty, which is bagsak po ang lahat. Kaya nga si Kristo ay pumarito at siya po, because Jesus Christ is an infinite God, co-equal with the Father, because He is an infinite God, the second person of the Trinity. He alone can offer an infinite penalty doon sa cross ng Kalbaryo. Si Kristo lang ang nakagawa nito. Problema natin yan. Kung ikaw ay wala kay Kristo, kulang nga ang eternidad para pambayad sa kasalanan mo. If God did not punish sin with active wrath, He would be denying His own perfection. He would be acting as an unrighteous judge who treats cosmic treason as a minor infraction. Na kung hindi talaga magparusa ang Panginoon ng infinite active wrath and punishment, ay tinatanggihan na rin ng Diyos ang kanyang perfection para siyang corrupt na hukom dito sa lupa na tinuturing ang violation against the law as minor violation lamang. No. God's holiness in the presence of sin is manifested as holy wrath, banal na pagkapuot, pagkasuklam. This is not a malicious emotional outburst like human anger. It is the settled, righteous, judicial displeasure of a holy judge against evil. Now, para sa mga kaibigan po natin, tandaan po natin, big deal sa Panginoon ang kasalanan, kaibigan. At dahil big deal, huwag mong maliitin. Lumapit ka kay Kristo dahil si Kristo lamang ang nagbayad ng infinite payment doon sa cross ng Kalbaryo. Ildefonso Castillo, so if the believers possessed carnal mind and renewed mind at the same time, ang carnal mind kasi, napabilang yan sa remaining sin. And sin is carnal. Meron siyang renewed mind, of course, pero meron ngang guerrilla ng carnality na nakaka-affect pa rin sa kaniyang mind. Hindi natin pag-aari in a sense na ayaw na natin sa kasalanan, hindi na naghahari sa atin ang kasalanan, tinik na sa atin yan, pero nandyan pa rin yan as a guerrilla. So if the believers possess carnal mind and renewed mind at the same time, is it right also to believe that believer have an old and new nature at the same time? Merong bagong nature ang believer, pero ang kanyang old na pagkatao na he is already dead to his old nature in a sense na hindi na siya alipin pa doon, hindi na yon ang kanyang amo. Pero ang kanyang old nature ay palagi pa rin sumisigaw at tumutukso sa atin. Pinaliwanag po yan ni Pablo sa Romans chapter 7. For example, ang illustration niyan, Brother Ildefonso Castillo, ang illustration po niyan is, merong kasambahay na yung kanyang amo na malupit, abusado, talagang takot siya. Every time na magbigay utos sa kanya, takot. Hanggang sa sinampal siya ng sinampal at siya ay lumaya sa kaniyang amo at inadapt siya, tinanggap siya ng panibagong amo na mabait na kapitbahay lang din ng kaniyang dating amo, kapitbahay lang. Kahit hindi na siya ang amo, may mga times pa rin na marinig lang niya yung boses ng kaniyang dating amo dahil kapitbahay lang sila, marinig niya ang boses, natatakot pa rin siya. Nanginginig pa rin siya. At may mga times na, kumbaga, nasalubong niya yung kaniyang dating amo, nagbibigay utos pa rin sa kaniya. Nagbibigay utos at somehow meron pa rin siyang takot na parang meron pa rin siyang na parang sundin niya. Pero kaya nga si Pablo, nire-remind ni Pablo ang kaniyang mga reader sa Romans 7 na iba na ang amo mo. Iba na nga amo. Yung dating amo, nananakot lang yun. Nananakot lang po. So yun po ang illustration po niyan, mga kapatid. Hindi na natin amo ang kasalanan, pero katulad ng dating amo na nang i-intimidate pa rin sa kanyang dating katulong kahit hindi na siya ang amo,
At yung dating katulong ay medyo natatakot pa rin, nanginginig pa rin, parang iniisip pa rin niya na somehow kailangan niyang sumunod doon. Paul is reminding the believers that sin is no longer our master. Sin is no longer our master. So, yan po ang paliwanag po niyan. The believer has a new nature, but the old nature still struggles to take control once again. Okay? The law of God brings a curse upon all who fail to keep it perfectly. Yun ang batas ng Diyos. Nasumpain ang hindi talaga naka-perfect sa pagsunod sa batas. Kaya tayong lahat, kung ikaw ay wala kay Kristo, nasa ilalim ka talaga ng puot at galit ng Diyos. But Jesus Christ became a curse for us. That is the good news. Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Tayo yun. But Jesus Christ acted as our substitute. Siya po ang sinumpa doon po sa punong kahoy, doon sa Calvary. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, speaking of death, meron pong threefold death. Nabunga ng kasalanan, consequence ng kasalanan. The ultimate wages of sin is death. Pero anong uring death? Well, physical death. The separation of the soul from the body. The body decays and return to the dust. Believers and unbelievers ay makakaranas talaga ng physical death. Yun yung unang kamatayan. Well, aside from physical death, of course, merong spiritual death. Ito yung kasalukuyang kondisyon ng natural man. Buhay ang katawan pero patay ang kaluluwa. Alienated from the life of God, empty of spiritual vitality, and blind to divine glory. Yun po ang wala pa kay Kristo. Spiritually dead. Pero meron tayong tinatawag na eternal death. This is the final irreversible consequence. Itong physical death, reversible ito eh. Kasi nga, mariresurrect ang katawan po natin sa pagbalik ng ating Panginoon. Mapapalitan ito ng glorified body on the day of the resurrection. So reversible ang physical death. Ang spiritual death, reversible. If you repent of your sin and believe in Jesus Christ, you are quickened by the Holy Spirit. Dapat i-quicken ka muna bago ka mag-repent and mag-believe. Regeneration precedes faith. But the point is, spiritual death is reversible. Pero ang eternal death, hindi na talaga yan reversible. Once you are thrown into the lake of fire, hindi na yan ma-reverse. Wala nang chance. This is the final irreversible consequence. The second death, where both soul and body are cast into the lake of fire, enduring the active conscious pouring out of divine justice for all eternity. Okay. Basahin ulit natin itong ni Pastor Randy. The reality of indwelling sin. According to 1689 LBCF chapter 13 paragraph 2, corruption remains in every part of the regenerate person. The Christian is a new creation, 2 Corinthians 5:17, possessing the mind of Christ, yes, via the Holy Spirit, yet until glorification, the believer carries the remnants of unexecuted sin, what Paul calls the flesh or a carnal mind. Romans chapter 7 verse 14. 1 Corinthians 3:1-3. Salamat, Pastor Randy. All right. Ang eternal death, papaano natin ito unawain? Ito ay pinadamni, the loss of good. Dito sa mundo, kahit yung nakakaranas ng pinakakalunos-lunos na karanasan, at least kahit ikaw ay nasa kulungan na talagang mahirap doon, may comfort pa rin kahit papaano, namamaypay ka doon sa kulungan, at least nako-comfort ka pa rin sa hangin ng pamaypay mo kung andun ka sa kulungan. Suffocated, meron kasi tayong jail ministry, kaya I am describing in actual yung karanasan namin sa kulungan. Maingay, magulo doon, at least nakakahiga pa rin. May comfort pa rin kahit papaano ang mga inmates doon sa kulungan.
Pero sa impyerno, wala talaga. Pinadamni. Mamaypay man ng mamaypay ang mga tao doon sa impyerno, wala talagang comfort. This is the loss of good. The complete permanent banishment from the comforting, benevolent presence of God. Leaving the sinner to the unmitigated horrors of his own unchecked, multiplying corruption. Ano pa ang eternal death? The pina sensus, torment of sense. Hindi lang ang katawan ang natutormented, kundi ang ating puso, psychologically. This is the active physical and psychological execution of God's judicial displeasure, often described as the unquenchable fire and the worm that does not die. Hell is not a place where the devil rules over sinners. Hell is where God rules over devils and sinners in terrifying, holy, and vindicative justice. Justitia vindicativa. Yan po ang impyerno. Hindi yan lugar na si Satanas ang naghahari. Of course, hindi hari si Satanas sa impyerno. Ang Diyos ang naghahari in a terrifying, holy, and vindicative justice. Yan po. Imagine ang dam na merong maliit na crack. Kung merong maliit na crack ang dam, hindi pwedeng sabihin ng mga engineer na, ay okay lang yan, maliit lang eh. Ang kasalanan, hindi natin pwedeng sabihin maliit. Kasi kung sa dam, ang maliit na crack ay nakakapagdulot ng pagkawasak, ang kasalanan, kahit iisipin natin na maliit lang, magwawasak yan sa ating kaluluwa kung hindi po tayo magsisi at manumbalik sa ating Panginoon. Dumako na po tayo sa mga aplikasyon. Well, what Adam failed, the first Adam, what Adam failed, Jesus Christ fulfilled. Jesus Christ fulfilled. We fell in the first Adam. We inherited his guilt, his corruption, his inability, and his death. But the gospel declares that there is a second Adam, the Lord Jesus Christ. Where the first Adam was tested in the perfect garden and failed, the second Adam was tested in a barren, cursed wilderness and triumphed. Where the first Adam brought us death through his disobedience, the second Adam brings us life through his perfect obedience and substitutionary death on the cross. Now, para sa mga hindi pa mananampalataya, mga wala pa kay Kristo, huwag kang magtiwala sa free will mo. Wala kang free will actually. Malaya kang gawin ang gusto mo, pero ano bang gusto mo? Kasalanan pa rin. Your free will is a broken reed that has already betrayed you. Yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa, totoo yan. Totoo talaga yan. Ayaw mo naman talagang bumait eh. Ayaw mo talaga sa Panginoon. Yun po ang totoo. Do not look to your modular studies. Baka ay nag-aaral ka ng theology. May mga taong Bible school students, pero hindi Christian. Do not look to your modular studies, your church attendance, or your Reformation vocabulary. These things cannot clean the poisoned underground source of your soul. Turn your eyes away from your ruin and look to the second Adam. Christ did not come to patch up your old nature. He came to kill it and give you a new one. He took the infinite retribution of Justitia vindicativa upon his own body on the tree. At ininom po ni Kristo ang kopa ng puot ng Diyos hanggang sa pinakahuling drop so that the river of life might flow freely to the covenant breakers. At naway magkabunga ang pag-aaral po natin ngayong gabi. How will you explain Romans chapter 6 verse 6? And if there is threefold death, so there is also threefold life. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay lalagyan po natin ng parallel ang mga bagay-bagay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay lagyan po natin ng parallel ang mga bagay-bagay. Kasi it just doesn't apply all the time sa salita ng Diyos. Romans chapter 6 verse 6.
Sabi dito, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Yung body of sin na ang sabi dito, yung old self na crucified, hindi ibig sabihin na totally eradicated. That's a wrong understanding. Kasi kung na totally eradicated na ang old self, mga kapatid, hindi wala na sana tayong problema sa remaining sin. 'Di ba? Pag sinabing the old self was crucified, hindi po ibig sabihin na totally eradicated. Na-crucified yung paghahari, yung control, yung dominion. Yun po yun. Legally, mga kapatid, na-crucified na. At dahil na-crucified na legally, ang sabi dito, so that the body of sin might be brought to nothing. Ibig sabihin, ang katawan na pinaglalaruan ng kasalanan ay mamortified ang flesh. Di ba? So that we would no longer be enslaved to sin. So, kailangan nating i-define ang ibig sabihin ng crucified. Kasi kung ang ibig sabihin ng crucified is namatay na, meron talagang mga extremist na mga tao na hindi na daw tayo nagkakasala kasi namatay na ang old nature, na crucified na. Pero ang understanding nila sa crucifixion is total eradication, which is not true. Alam natin yan. Reality says na meron talagang remaining sin na nananatili pa rin sa ating katawang lupa, sa ating humanity. Meron pa rin. Pero ang pagkakaiba is remaining sin na lang, hindi na po reigning sins. Hindi na reigning, hindi na naghahari. Na-crucified na ang paghahari ng old nature. Ang presence ng old nature sa atin ay guerrilla na lang na gustong umagaw ng trono. Kaya meron po tayong responsibility to put to death the deeds of the flesh. Mortification of sin. Okay? So hanggang dito na lang po at salamat po sa pakikinig. Maaari na po nating buksan ang ating camera para po sa ating question and answer na portion. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Announcement po, wala po tayong session sa Friday dahil sa ministerial conflict of schedule po. Meron na po tayong dadaluhan na conference. And next Friday, that would be next week. Ano bang petsa na yan? June na yan, no? First Friday of June. Tama ba ako? Yan po ang umpisa ng Pastor. Ilag ka muna. Babasahin po natin yung Paul and his theology sa module. Pastor Randy po ang magtuturo ang mangunguna, magtuturo sa atin. Okay. First week of June. Major subject po ito sa seminary, mga kapatid. Kaya invited po ang lahat na mag-enroll. Yung mga regular student ng Columna Veritatis, of course, registered na po kayo. May pa-exam ito si Pastor Randy. Pinasa ko yung kanyang mga hinandang mga wag naman sanang pahirapan masyado, pero hindi rin pwede nating i-surcharge ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Okay, may mga questions po tayo, mga kapatid. So sir, you are in a belief that there is no threefold life. Pwede ma-enlighten tayo kung anong ibig sabihin nitong threefold life. Meron naman tayong physical life. Meron tayong spiritual life ngayon. Meron din tayong eternal life. So if this is what you mean by threefold life, then I'm fine with that. Di ba meron tayong temporal life, itong buhay natin ngayon. And then meron tayong spiritual life na ngayon. Buhay na ang ating kaluluwa. And then meron tayong hinihintay na eternal life. So, yeah. If that is what is being meant by this question, then I'm fine with that.
Baka merong gusto pang mag-enlighten sa question na ito. Sino yung nag-raise kanina ng hand? Was it Brother Ray? Yeah. Pastor. Yes, Pastor. Good evening. May question lang ako, Pastor, about sa life ni, in terms of total depravity of man, or the deadness of man in sin, and that man by nature will reject the Lord unless if he is regenerated by the Holy Spirit. Ang question ko, itong life ni Cornelio sa Acts chapter 10, kasi sa Acts chapter 10, it seems that this man somehow has, I'm not sure if, I'm not really, personally, I'm struggling with this passage kasi it seems that there's some spiritual longing in this man before he heard the gospel from Peter. Because in Acts chapter 10, verse number 2, this man is devout and he fears the Lord with all his house. But this is a pagan Roman centurion. And this was Acts chapter 10, verse 1 and 2. This was the time before Peter came to him. So I'm not sure if this man if he already had an encounter with the Lord, or yeah, it really confuses me, in line with our belief about total depravity and radical corruption of man. If you can help me enlighten with this passage. Oo. Very complex yan siya, pero hindi tayo pwedeng mag-assume that he is 0% ignorant sa Old Testament scripture. Remember, itong si Cornelius, tumulong nga ito sa pagpapatayo ng sinagoga eh. Oo, supporter ito sa local synagogue. Hindi natin pwedeng ma-assume na zero knowledge siya sa Old Testament scriptures. We can never assume. And ang pagkilos naman ng banal na espiritu, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na dramatic ang ating conversion, na abrupt. Katulad ng majority ng bago pa nakilala, katulad ni Apollos, 'di ba, mighty in the scriptures. Itong si Cornelius po, mga kapatid, I would want to believe na hindi po talaga siya totally zero when it comes to his knowledge of Old Testament scriptures. Oo. This was a highly educated man. Exposed na po ito sa Old Testament scripture. Familiar na po ito sa prophecy about the coming of the Messiah. Familiar na ito. Nag-umpisa na ang Panginoon sa pagkilos po sa kanya. Hanggang sa naging lubos dahil narinig na niya ang kabuuang ebanghelyo nung pumunta po si Peter. Pero may encounter na po ito sa salita ng Diyos. And the Spirit, may encounter na ito. So may working na ng Panginoon ito. Yes. He is similarly with the Ethiopian eunuch when encountered by Philip. Yeah. Parang ganon. Oo. Hindi talaga siya totally zero. Hindi siya zero. Salamat, Pastor. Meron pa po? Meron pang sinabi sa pastorante dito. Because the old man was crucified, the machinery of sin. Your members, your thoughts, your physical organs no longer operates under the sovereign tyranny of a corrupt nature. The structural bondage has been dismantled. You still battle rogue sin, but it is now an illegal squatter, not a legal king. You are no longer a slave. Okay. Si Ralph, sila Brother Ray and Jeffrey po. Okay. Salamat, Brother Ray. Jeffrey, may question po? Pastor, yung sa Armenian view ng spiritual death, para sa kanila kasi, ang spiritual death is separation from God. Di po ba? Then,
pagdating sa reform view is total depraved or inability. Mm. Ngayon, ang problema sa Armenian view is hindi nila inire-recognize yung physical death and spiritual death as the same inability. As in sa view ng reform view. Yun lang po. Okay. So yun ang kanilang yun talagang faulty understanding po. Faulty understanding. So ano kaya ang understanding nila sa sinasabing you were dead in your trespasses and sins? Yun nga po yung mahirap ano sa ang sa Ephesians 2:1 na total yun nga yung total depraved is talagang walang kakayanan, which is pag binasa mo sa Armenians is wala kang mababasa doon na walang kakayanan. Yun yung katwiran nila. Ang sabi lang is patay sa mga kasalanan. Pero ang Panginoon na kasi ang nag-define no one can come to me unless the Heavenly Father draws him to me. It speaks about ability. Pag sinabi, no one can come to me, ibig sabihin, no one has the ability to come to me unless the Heavenly Father draws him to me. And then, sa verse 65, inulit na naman, no one can come to me unless he is enabled by the Father. Kaya, ano talaga, ang tawag nito, hindi pwedeng sabihin may ability ang tao. Kasi si Kristo na mismo ang nagsabing, walang ability ang tao. No one can come to me. It talks about ability. Pastor, Brother Ray. yes, may add lang ako, Pastor, sa yung ability. Sa Romans chapter 8, may sinabi rin si Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse number 7. Opo. Because the carnal mind is enmity against God, for it does not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. So, if you're in the flesh, you cannot please God. And how do you please God? By faith. It is impossible to please God without faith in Hebrews. So there's really an inability according to Paul in Romans chapter 8. Tama, tama. The carnal mind does not subject itself to the law of God, nor can it be. So, inability talaga. Wala talagang ability. Sir, good evening po. Joseph. Magtatanong po sana ako regarding doon sa, di ko po alam kung nabanggit niya siya earlier, medyo late po kasi ako dumating. Yung sinulat po ni John sa, ewan ko kung 1 John chapter 5 ba yun? Yung sabi niya na, ano ba sabi ni John nun? Yung meron daw pong sin that leads to death and some sin does not lead to death. Parang di ko na kung verse 48. Sagit lang po, Pastor, titignan ko lang po yung Okay. Yung sin that leads to death, yun yung Opo, blasphemy. baka nabanggit po siya earlier. Hindi nabanggit earlier, pero yeah, ang sin that leads to death is yung blasphemy against the Holy Spirit. At sa ating mga previous na pag-aaral, yung blasphemy against the Holy Spirit, it means the deliberate resistance against the gospel message, persistent unbelief, despite the very clear knowledge of the scriptures. Katulad ng, kumbaga, it's a willful, deliberate refusal to believe in Jesus Christ. Blasphemy of the Holy Spirit na talaga yun. Yun yung mga tao na hindi na talaga natin ipag-pray pa. Sinabi doon. Opo. Yung ano po, Pastor, yung paano po kaya yung sin daw na that does not lead to death? Parang pwede pong mas ma-clarify po natin yung part na ano po ba yun? Parang yung sin that does not lead to death, may punishment pero walang death, or death pa rin po kahit it does not lead to death? Parang doon po ako medyo naguguluhan. Ang death na tinutukoy niyan is eternal damnation. Eternal damnation na talaga. Ang ibig sabihin ng
sin that does not lead to death, ibig sabihin yan is forgivable sins pa. Kasi yung blasphemy against the Holy Spirit, unforgivable sin na talaga yun. So, irreversible na yun, leading to, ano na yun, eternal death. Okay po. Thank you po, Pastor. Tapos po, hindi ko po alam kung kasi hindi pa naman officially hell yung pinag-uusapan po natin dito sa ano, 'di ba, parang yung levels of sin po yung medyo na ano. Tatanong ko lang po kasi sana may mga iba po nagsasabi na ang word na hell wala sa Bible talaga. Nung English na lang siya naging ano. So meron po tayong Gehenna, Hades, Tartarus, Sheol, mga ganun pong klase na at saka yung sa hela parang nagagamit po parang 5 magkakaibang words na every time na nakikita yung mga words na yung hell yung nailalagay. May mga nagsasabi daw po kasi na sabi sa Luke chapter 12 yata na ano, ang sabi po ni Jesus ay ano yung some people many lashes but yung those who do not know may few lashes. Iba-iba po ba ang parang levels ng punishment sa hell? Parang merong mas magaang, may mas mabigat, gano'n? Ang impyerno, lahat talaga talagang terrible yan. Pero Mhm. iba-iba talaga yung degree. Opo. Matatalakay natin yan sa ano, sa eschatology. Iba-iba talaga ang degree ng Hmm. pagdurusa doon. Ayun, thank you po. Tapos lastly po, Pastor, tanong ko sana kasi may mga trifold life na nababasa po ko kanina. Tatanong ko lang po, since we believe po that everything has already been written, kilala na po kung sino yung talaga ng Lord, kilala ng Lord kung sino ang ligtas, sino ang hindi. Maaring ang story natin ay tapos na, pero sa perspective natin, binuview natin ang linear lang. Ang tanong ko lang po, if ever, kunwari po, nasa heaven na tayo o kaya nasa hell na tayo, in actuality po ba, nasa heaven na tayo ngayon, pinapanood na lang natin in linear? Kasi po tapos na or nasa hell na po yung iba ngayon? Or iba po, di ba may mga nag-argue na natutulog pa muna yung mga tao, parang ganong klase ng doctrine. Yung iba po, sabi nila, currently nasa hell na sila. Kasi meron pa po yung lake of fire, itatapon yung parang meron pa, iba pa yung unang hell, and then yung meron pang lake of fire. Paano po kaya yung ganong, Pastor? Okay. Eschatology pa rin eschatology pa rin yan na question. Nasa langit na po ang mga believers, pero naked pa sila. Hindi pa maligaya na sila doon, pero hindi pa lubusan ang kanilang kaligayahan dahil hiwalay pa sila sa kanilang katawan. Sa pagbalik po ng ating Panginoon on the day of the resurrection, magiging ganap na ang kanilang kagalakan dahil ma-reunite na ang mag-glorified body, ma-reunite na. Yung mga unbelievers, ando na sa impyerno talaga ngayon, nagdurusa na sila, pero hindi pa ganap ang kanilang pagdurusa dahil hiwalay pa sila sa kanilang katawan. On the day of the resurrection, ma-reunite sila sa kanilang katawan, and then that will be the time na magiging ganap na ang kanilang pagdurusa doon sa impyerno. So yun po ang ano, yun talaga yung posisyon po natin ayon po sa Biblia. So madadaanan po natin 'yan sa ano, sa eschatology. Thank you po, Pastor. Pastor, kasingit po. Sige. Gusto ko na po i-clarify yung nagtanong kanina doon sa threefold life. Was he referring to, nalagay ko sa chat kanina was he referring to the threefold life na ibig sabihin is yung spiritual life, which is spiritual life, physical life, and eternal life? And hindi, anticipation ko lang ito. Hindi naman kasi niya tinype sa ano sa comment yung threefold life. So anticipation ko lang. Sinabi ko na kung ang ibig pong sabihin niya ng threefold life is physical life, spiritual life, and eternal life, then I'm fine. I'm fine with those. Kasi baka na-parallel nila yung yung threefold death Yes, na threefold death. equivalent. Okay. Pag mas maraming alam, mas accountable. Totoo yun. Ay yung sin that leads to death, yung blasphemy against the Holy Spirit, ibig sabihin, fully gospeled na talaga yung tao. Pero kahit fully gospeled na siya, napangaralan na, naunawaan talaga niya, there could be no doubt, wala siyang confusion, pero tumatanggi pa rin, katulad ng mga Pharisees, di ba?
Alam nila Jesus Christ performed miracle, binuhay niya ang patay pero very stubborn. Sinabi pa rin, he cast out demons in the power of Beelzebul. Wala na talagang ano na yun, deliberate na talaga refusal yun. Blasphemy against the Holy Spirit na talaga yun. Sir, maka-add lang po ako doon sa kanina po, yung kay Cornelius, no? Natanong ko kasi kanina kung saang passage na sa Acts chapter 10. Oo. Yung tanong po kung si Cornelius ba ay familiar with the scripture o nakarinig na ba siya ng salita ng Diyos? Yes, because before pa ng meeting nila ni Peter, he was identified as God-fearer. Oo, God-fearer siya eh. God-fearer siya. Pagkatapos doon sa Acts chapter 10, verse 2, pinakita dyan yung character of his worship eh. Verses 3 to 6, meron siyang direct revelation na nag-dispatch ang Panginoon ng isang anghel sa kanya in a vision. So before pa sila nakita ni Peter sa pangyayaring ito. So meaning, ang Diyos ay nag-work na sa kanya beforehand pa, before pa ng meeting nila Peter. So, kumilos na ang Diyos sa kanya. Kumilos na. Kaya nga sinabi ko kanina na hindi talaga siya zero. Hindi siya zero knowledge na sasabihin nating pagan siya, yung pagan talaga as in pagan. Hindi, meron na talaga siyang exposure. God-fearer siya eh. And in fact, talagang historically, traditionally, financier po ang taong ito sa mga synagogues. So promoter talaga siya sa worship of Yahweh. Meron itong influence eh. Si Jeff nag-raise ng hand kanina. Pastor, ano ko rin din yung kay Cornelius kasi naging topic yan one time. Ang ano ng Armenian view is hindi sila sang-ayon sa regeneration precedes faith na naunang ma-regenerate yung tao bago manampalataya. Ang inaano nila is pananampalataya muna bago regeneration. So, yung sa case ni Cornelius, inaano nilang is naunang manampalataya si Cornelius bago siya na regenerated. Yun lang po. Paano magkaroon ng takot si Cornelius sa buhay at tunay na Diyos kung hindi kumilos una ang Panginoon sa kanyang puso? Nag-assume sila na hindi nila kilala si Cornelius. Di ba? Meron bang takot ang unbeliever sa Panginoon? Meron in a sense na terrifying ang Diyos terror ang Diyos para sa kanila. Pero this man was a God-fearer in a sense na di ba ang sabi diyan sa Acts chapter 10, he was attending to his prayer si Cornelius and then nagpakita ang angel sa kanya. Oh, God-fearer ito eh. Hindi siya magiging God-fearer kung hindi unang kumilos ang banal na espiritu sa kanya. Pastor Randy? Yes po. Going dun sa text, para hindi tayo mawala. Nandun sa Acts chapter 10, again, verse 2. Ang sabi doon, verse 1, basahin ko lang para we get the context. Sabi dito sa verse 1, Now there was a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort. Verse 2, a devout man, and one who feared God with all his household, and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. So we see here na he is already a believer, but yung pagkita nila ni Peter is just a confirmation that salvation is indeed at work sa mga Gentiles. Tama. So hindi natin ito ituturing na parang all of the sudden parang merong push button na mula sa unbeliever naging believer. Hindi. May kumilos na talaga ang banal na espiritu. Mananampalataya na ito sa coming Messiah. Katulad ba ni Apollos ba? Di ba? Mananampalataya na ito sa coming Messiah. Pero
hindi pa lubos ang kaniyang knowledge sa gospel. Kaya ang pagpunta ni Peter, talagang nagiging ganap na yung kaniyang knowledge sa gospel at talagang na-confirm na yung kaniyang pananampalataya. Pastor, ano po, no? Sabi kasi nagbibigay na raw siya doon sa mga Hudyo noon dati. So parang maring fearer siya ni Yahweh na. And then later nakilala niya si Jesus and kumbaga ito yon, kumbaga yung kinakatakutan kong Diyos in the flesh, parang ganun, na-update ang kanyang faith. Pwedeng ganun po. Kung katulad nga ang kaniyang ang analysis ko kay Cornelius, walang pagkakaiba kay Apollos. Si Apollos, pareho talaga sila ng level, although si Apollos unique because he was a mighty man in the scriptures. Di ba, nag-preach na siya about Jesus Christ, pero kulang pa talaga about the coming Messiah, kulang pa ang kanyang knowledge, kaya kinorek ni Priscilla at Aquila. In the case of Cornelius, it was Peter ang ginamit ng Panginoon. So ang case lang naman talaga sa Acts chapter 10 is upang ipakita sa atin na hindi lang sa mga Hudiyo ang Diyos ay kumikilos, pati sa mga Gentiles. Okay. Okay, so once again, Pastor Randy, paki-invite sa mga sa mga followers po natin at saka sa mga regular students. Huwag kayong matakot kay Pastor Randy na mag faithfully join sa theology, Paul and his theology. Good evening, brethren, mga kapatid. So, actually, this subject is exclusively for men in the ministry, no? Kasi talagang para sa mga magpapastor at tatayo sa pulpit itong ating Pauline theology. So, I would like to invite everybody, no, to join Paul and his theology. So, we need to grasp the mind of Paul, maintindihan natin ng masigit yung kanyang expression, ng kanyang language, para ma-clarify na kasi may mga issues, lalo na sa mga new Pauline perspectives. Yung iba, nabasa yung mga libro nila NT Wright, so they have a different view of Paul. And if you have a different view of Paul, you have a different view of Christ. Kaya napaka-importante po itong subject na ito. And again, as I have mentioned last week, itong subject po ito ay wala po sa ibang seminaries. And we are blessed that dito sa Columna Veritatis will be offering this Pauline theology. And it has a separate pastor, certificate or Opo, meron separate certificate. so para dito. At I hope and pray na tayo magtiyaga at ating ika nga ay mas ma-excite tayo, no, pag-aralan ito. Because one of the hardest books in scriptures, sabi nila, is Revelations. But later, when I was in the seminary, I found out it was the epistles of Paul. And most of the questions that I've heard tonight regarding eschatology, life and all, the resurrection and all, it will be answered there in sa ating Pauline theology. We will have a different view of eschatology na pag naintindihan natin yung eschatology rin ni Apostle Paul, na yun yung eschatology ng ating Panginoon sa Kristo at yun rin pala ang eschatology ng buong Old and New Testament. So I would like to invite you next week to join Paul and his theology. Sir. Okay po. Salamat po sa pag-participate sa ating pag-aaral po ngayong gabi. Salamat dahil akala po natin ay dahil sa sudden shift of schedule ay hindi magiging well attended itong pag-aaral po natin ngayon. Maraming na pong nandito sa Facebook at marami ding nandito sa Zoom. Kaya salamat po sa Panginoon. Sige, Pastor Randy, could you close us in prayer? Sige po, tayo manalangin. Lord, we thank you this evening
Indeed, very beneficial ang gabing ito sa pag-aaral ng iyong salita. Napakalawak na subject ang anthropology and martiology. Salamat o Diyos sa maiksing panahon ay nakuha namin, nag-grasp namin yung mga importanteng mga bagay na kailangan namin matutunan at malaman sa subject na ito. Pero Panginoon, ang aming dalangin na hindi manatili sa kaalaman lamang sa topic na ito, ang manatili sa aming isipan at aming mga puso. Bagkus, O Diyos, ito'y mag-lead sa amin as a tutor to Christ. Nanawa, O Diyos, sa mga nakakarinig at nakapanood ngayong gabi na marahil wala pa kay Kristo, ito'y magdulot sa kanila ng repentance and faith in Christ. Para naman sa aming mga kapatid na mananampalataya, ito'y magdulot ng humility, ma-appreciate ng lubos ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa Kristo at ang kapatawaran ng kasalanan ng kanyang binayaran ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Lord, we thank you for the lessons tonight. Thank you, Professor Jeremiah, for giving us this time to share all this, and also for the brethren that are present this evening. Lord, we thank you. Bless this evening. Bless your word upon our hearts. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Thank you, Pastor Jeremiah. Thank you po. Salamat po, Pastor. Thank you po, Salamat po Pastor sa lahat. Randy. Salamat po, God Pastor bless. Randy. Pastor Randy, Thank you very much. Thank Thank you you po. po. Thank you Thank sa you lahat. po. God bless. God bless po. Thank you po. Yes po. Si ano?